Okay, sa video po na ito, i-address ko yung issue tungkol sa conflicting ideas or conflicting statements tungkol sa kung magpapa-inject ka ba kaagad ng anti-rabies vaccination kung nakagat ka ng aso or hindi, kung maghihintay ka lang muna ng 14 days. Ito kasi yan guys, no? Ito. Meron lumabas na isang video na doktor, supposedly, yung nagsasalita, and sinasabi niya, wag kayong magpapa-inject ng anti-rabies hanggang hindi nyo pa nasisigurado na may rabies yung aso. Hihintayin nyo ng 14 days. Kung hindi namatay yung aso, huwag kayong magpa-inject. Kung namatay yung aso, within 14 days, tsaka pa lang kayo magpapa-inject. Yan ang sinasabi ng doktor. Okay, ngayon, ako, anong tinuturo ko naman kasi sa mga videos ko ever since, no, kapag nakagat kayo ng aso, kahit anong aso pa yan, magpa-inject po kayo. Dahil yun po ang SOP ng Bureau of Animal Industry, SOP ng mga human doctors and mga veterinarians kagaya ko. Ngayon, alin po pa talaga doon ang tama? Ngayon, kung i-investigate niyo, no, I did a bit of research doon sa doktor na sinasabi, no, doon sa video na kumakalat sa social media, medyo nag-viral siya. Parang holistic doctor siya, mukhang hindi siya MD, no? Ito lang yung nakita ko please correct me if I'm wrong. Yung nagsasalita, hindi siya medical doctor. Ibig sabihin, hindi siya nag-graduate sa doctor school or medical school, hindi siya nag-graduate ng vetmed, hindi siya veterinarian. Pero itong mga tinatawag na holistic doctors or mga homeopathic doctors or herbalists, ay mga natuto po sila or maaaring kumuha rin sila ng kurso. May kinalaman sa paggagamot sa mga gumagamit ng mga halamang gamot o kaya gumagamit ng acupuncture or acupressure o kaya massage o chiropractic, kung ano man yan, kung ano ng mga, or iridology. Ayan, marami kasi mga iba-ibang alternative medicine. Katanggap-tanggap naman po yan sa Philippine law. Wala naman pong bawal sa paggamot using those methods. Pero you have, as a customer, as a client, as a patient, as a may katawan, ikaw ang magde-decide kung anong klaseng doctor yung paniniwalaan mo, kung anong medicine ang tatanggapin mo based on your beliefs, based on your personal preference, and kung ano sa ka talaga naniniwala. Ngayon, ang mga medical doctors and mga veterinarians na nag-graduate sa mga colleges na nag-offer ng mga ganyan mga courses, pinag-aaralan po namin dyan yung mga subjects kagaya ng virology, yung pag-aaral, pagtuklas or science of viruses, no? Pinag-aralan po namin yan iba-ibang klaseng mga viruses. Hindi po kasi simpleng bagay yan, no? Kung paano yung kanilang molecular structure, paano sila nagre-replicate, paano sila nagmumultiply sa loob ng mga cells at paano nila sinisira yung mga cells and tissues and organs, and paano sila nagkukos ng pathogenesis or paano sila nagkukos ng sakit sa mga animals or sa mga tao. Ang pinag-aralan din ng mga kagaya kong mga veterinarians or mga medical doctors ay yung mga bagay kagaya ng physiology. Pinag-aaralan po namin kung paano po dumadalo yung iba-ibang mga chemicals, mga enzymes, mga hormones sa buong katawan, etc. etc. Pharmacology naman, yung may kinalaman naman sa mga iba't ibang mga gamot, ano yung interactions niya sa ibang mga molecules. Ang dami po namin pinag-aralan. So, I would say, na mas eksperto po yung mga merong MD or medical doctor degree o kaya veterinary medicine o doctor of veterinary medicine sa kanilang mga titulo or mga credentials. And may mga license po kami. Pagdating sa Professional Regulatory Commission ay meron po kaming mga napasahang mga exams and meron kami mga lisensya na renew every year. So yung mga alternative medicine doctors po ay wala pong ganyan, no? As far as I know, correct me if I'm wrong again. So, pagka sinabi po nila na huwag kayo magpapa-inject ng anti-rabies hanggang hindi nyo pa nakikita, hindi nyo pa nasisigurado na may rabies yung aso, maghintay ka ng 14 days. Ito yung problema doon. Pwede nyo naman paniwalaan yun, no? Pero ito ang problema. Kung yun ang pinaniwalaan nyo, paano kung may rabies nga talaga yung asong kumagat sa inyo? So, binigyan mo na ng pagkakataon yung rabies na dumaloy dun sa mga nervyos mo, papunta na sa utak. Pag dumating na kasi sa utak yan, hindi nyo na po maaagapan yan.
mahihirapan na po kayo pag dumating sa utak. Ngayon, ganong katagal mula doon sa pagkakagat hanggang sa makarating sa utak? Ang average, ito average nasa mga 2 to 3 to 4 months. Okay, so yan po yung average period para po gumapang. Kasi unti-unti po yan nagta-travel through the nerves, no? Hindi sa dugo, hindi sa muscle tissue, nerves ang dinadaanan ng mga rabies virus. So, kung maghintay ka ng 14 days, okay kung walang virus. Okay, no? Walang problema. O, di absuelto ka. Hindi ka na magpapa-injection, hindi ka mapapraning. Paano nga naghintay ka? 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days, 8 days, 9 days, 10 days, 11 days. Paano kung kumalat na? Di mas mahihirapan ka ngayon. Ito naman kasi yung totoo dyan, guys. Yung vaccine, wala pong perfect drug. Yung mga vaccines, pwede kang mag-cause nga ng allergies yan. Kaya kapag bago ka bakunahan ng anti-rabies vaccine, ay mag-allergy test muna. Kasi may posibilidad na maging allergic ka or magkaroon ka ng allergic reaction doon sa rabies vaccine. Kaya pagka umumbok masyado, nagkaroon ng wheals or nagkaroon ng inflammation yung part ng balat na in-injectionan sa'yo ng konting-konti ng anti-rabies vaccine, ay hindi ka babakunahan, no? May ibang gagawin yung doktor. Pero kapag safe ka naman, ibibigay sa'yo. So maaring later on, hindi ka nga allergic, baka merong iba pang mga reactions yan. Walang perfect vaccine. Pero wala namang ibang gamot sa rabies, kundi babakunahan ka, bibigyan ka ng erig. Yun naman po ay mga antigens na antibodies na para labanan na kagad mismo yung virus. And of course, bibigyan ka rin ng anti-tetanus, but that's another story. So kung ikaw naman mag-decide ka na mag-inject ka na kagad, as soon as nakagat ka, you're in a better position dahil magpo-produce na kagad yung katawan mo ng mga antibodies, and yung antibodies na yon lalabanan niya yung virus kung meron man na-introduce. Kung walang virus na hindi naman rabid o walang rabies yung asong nakakagat sa'yo, walang problema. At least meron ka na ngayong antibodies against rabies. In the future, pag nakagat kayo ng aso or ng pusa, nakalmot, ay wala ka ng problema dahil meron ng antibodies yung katawan mo. Kaya walang problema kung magpa-inject kayo ng anti-rabies vaccine, meron mang rabies yung asong nakakagat sa'yo or wala. Kahit nga hindi ka nakagat ng aso, pwede ka magpa-injection ng anti-rabies. Just for your peace of mind, lalo na kung lagi kang naghahawak ng mga animals. Kagaya namin nga mga veterinarian, no, nung nasa UP Los Baños pa lang ako, nung first year VetMed proper, lahat kami, nakapila kami, tapos in-injection ng kami isa-isa ng anti-rabies vaccine. And after 5 years, nag-booster shot ulit kami kasi kailangan din po ng booster shot yon para yung antibody level ng katawan mo against rabies mataas. Kasi unti-unti bumababa yan, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Yung iba, nagkakaroon pa rin sila ng immunity, meron pa rin silang antibodies after several years. Pero mga iba, mabilis bumaba yun. Kaya depende rin, no? So, if you're going to choose na maghintay muna ng 14 days dahil dun sa narinig ninyo ng doktor ng hindi ko maintindihan kung saan siya nag-graduate man or ano yung pinag-aralan niya, bahala po kayo. It's your choice. And if you want to discard yung mga tinuturo ko naman dito sa channel natin, then go ahead, walang problema. And follow nyo ako, I don't really care. Kung gusto nyo naman na makinig sa payo ko, isang veterinaryo, makinig po kayo sa akin. I-follow nyo po itong page na to and subscribe and please share these videos sa inyong mga pages or sa inyong social media account. No? And I will strive to teach you kung ano yung tama dito base sa aking mga natutunan. Yun po kasi ang SOP naman talaga ng Bureau of Animal Industry at ng Department of Health. Dahil sa prevalence ng rabies cases sa Pilipinas, 200 to 300 Filipinos die every year because of rabies, and the prevalence of rabid dogs na positive for rabies na test every year. It's better to be safe than sorry. It's better to get prevention kaysa sa mapraning kayo or magkaroon pa ng fatality. So please, use your brain and sana po keep healthy po tayong lahat, lalo na sa mga pet lovers kagaya ko. Okay, thank you po. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Mabuhay po kayong lahat.